Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga, kabado na sila. Nakarma si Buying. Aba, impeachment ni Buying kasado na. Umiikot lang ang mundo. Kaya tigilan mo, kayabangan mo, Buying. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan at eto nga mga karibin natin, no? Bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong si Ombudsman Boying Rimulya. Okay? Ito pong kanyang assistant ombudsman, no? Assistant ombudsman ba? Assistant ombudsman na si Nico Clavano. Ayan mga kababayan, no? Ito po ang balita patungkol kay ombudsman mga kababayan kasi meron pong ikinakasang impeachment dito po kay Ombudsman Boying Rimulya. Pero ito po ang sagot ng ombudsman, no? Sabi po ng ombudsman, sabi ni Clavano, iginigiit na katawa-tawa. Katawa-tawa. Kung may maghahain ng impeachment laban kay Ombudsman Boying. Bakit naman katawa-tawa kung maghahain, no, ng impeachment against Boying Rimulya, no? Alam namin na ganun yung reaction ninyo kasi you are very confident na hindi nga po kayo, hindi kayo ma-impeach sa mga panahong ito. Pero para sa taong bayan po, this is a good sign mga kababayan. Palakpakan po natin. Okay? This is a good sign na mayroon na pong naghahain. Ngayon pa lang hindi pa tapos ang termino ni President Bongbong Marcos Jr. Pero eto, parang gusto nang sibakin, gusto nang i-impeach itong si Ombudsman Boying Rimulya, di ba? Para sa ating mga mamamayang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, no? This is a good sign kasi pagdating po ng panahon na for example lang si BP Sara na po ang presidente, madali na lang pong mai-impeach itong si Boying Rimulya, di ba? Oo nga, katawa-tawa ito mga kababayan kasi isipin nyo bago mo ma-impeach si Boying Rimulya, dadaan muna sa House of Representatives. Pagkatapos ng House of Representatives, dadaan ulit sa Senado. Gaya po ng impeachment process na ginagawa nila dito kay Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin, Diyos ko po, alam naman po natin mga kababayan na yan pong House of Representatives ay pinamumugaran ng mga buhaya na mga kakampi ni Boying Rimulya, di ba? So wala tayong pag-asang ma-impeach ngayon si Boying Rimulya, pero natutuwa lang tayo dahil ngayon pa lang mayroon ng umaaksyon, di ba? Para i-impeach si Boying, no? One day, makikita po natin 'yan. Okay? Magkakaresulta din po 'yan mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol diyan. Sabi po dito ni Jax Ventura, mas katawa-tawa yung sinabi mo. Oo nga Parehas bugok, sabi po ni Roro Sabi naman po ni Loan, ano ang gusto ninyo? Yung ombudsman ay komedyante? Aray ko po. Katawa-tawa talaga kasi wala namang mangyayari investigasyon kasi lahat ng ahensya, demonyo na. Aray ko po. Sabi po ni Bong Martin, 2 clown. Ang isang bagitong clown, handa lumunok ng kawalang hiyaan. Ayan mga kababayan. Yung mukha niya ang katawa-tawa. Sabi po ni Herben at sabi naman po ni Lauro, sana nga para mapatalsik na yan Rimulya sa ombudsman. Pero it is very impossible, no, Lauro, no? Sa mga panahong ito, hindi po natin mai-impeach siguro si ombudsman. Gaya nga ng sabi ko kanina mga kababayan, ang proseso ng pag-impeach ng isang ombudsman ay gaya rin po ng proseso ng pag-impeach nila kay BP Sara wherein dadaan sa House of Representatives at sa Senado. So, imposible kasi hawak po nila ang Senado at hawak din po nila ang House of Representatives. Alright? At eto pa nga mga kababayan, pasadahan po natin tong si President Bongbong Marcos Jr. Eto, si President Bongbong Marcos Jr. Nagpakita ng katangahan. Aray ko po, eto. Marami po ang nag-react dito sabi po kasi dito mga kababayan, sabi ni President Bongbong Marcos Jr. nung nandun po sila sa Canada. Habang kumakain kami ng fried chicken, sabi ko,
parehas lang pala. Yung lasa nito sa Pilipinas, walang pinagkaiba. Syempre, fried chicken yan eh. Ha? Anong akala mo sa fried chicken? Ha? Nagiging baka pagdating sa Canada? Aray ko po. Ito po, gusto ko lang pong i-share ito kasi ang dami pong nagbigay ng komento patungkol dyan. Sabi po dito, ano ang inaasahan mong lasa ng manok dyan sa Canada? Lasang baka? Yun nga, lasang baka ba? Siyempre, Jollibee yan, Jollibee King. Jollibee King of Fried Chicken. Marcos Bangag, King of Corruption. Aba, nadali pa tuloy na nasigwihan ni Chris. Alright. Sabi naman po dito ni Yar, nakakamangha naman yan. No? Very amazing, no? Lasang chicken yung fried chicken. Aray ko po. Alright. Sabi naman po dito ni Maldong, okay. Sabi naman po dito ni Noli, ay tanga. Ay tanga daw mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Huwag natin ubusin yung mga comments. Baka masaktan na si President Bongbong Marcos Jr. Okay? Eto, pasadahan pa po natin. Mayroon pa po tayong papasadahan bago po natin i-play yung video. Eto mga kaubayan, unahin na po natin itong si Luestro. Gusto ko pong bigyan ng komento itong si Luestro mga kaubayan. Sabi po kasi dito ni Luestro, no? Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal dapat nililiwanag. Pag nagdadasal dapat specific. Pag nagdadasal dapat nilalakasan. Nako, ang OA naman yan mga kaubayan. Yan pagdarasal mo, Luestro, nalalakasan mo. Para ka marinig na, you know what, kahit hindi ka magsalita na magdasal ka, mataimtim kang magsalita, magdasal mga kaubayan, kahit sa isip mo lang, sabihin mo, Lord, di ba? Maririnig ka na ng Pangulo. Ng Pangulo, ng Diyos, mga kaubayan. Anong Pangulo? Di ba? Maririnig ka na ng Diyos, mga karibin natin, kahit hindi ka magsalita, isipin mo lang, maririnig ka niya. Di ba? Pero kung lalakasan mo, ipapagkalandakan mo sa buong mundo na ganito ang dasal ko, baka hindi ka napakinggan ng Diyos niyan. Di ba? Dahil yung ginagawa mo ay hindi na po yan pagdadasal. Pagpapapansin na po yung ginagawa ninyo, Luestro. Napansin nyo ba mga kababayan? Ang impeachment lang ni BP Sara, ang pinaka-dramatic na impeachment sa buong history ng impeachment ng mga vice-presidente, presidente pa man yan. Bakit nila ginagawa yon? Bakit nila sinesensationalize yung impeachment ni BP Sara mga kababayan? Dahil nakikinabang po sila dyan. Sabi nga mga kababayan, whether it is bad or good publicity, is still a publicity. They are using it mga kababayan. Naisip ko baka pinagkakakitaan din nila ito. Posible, di ba? Yung impeachment ni BP Sara, baka pinagkakakitaan din nila ito eh. Kasi pinatatagal nila eh. Di ba? Bakit yung ibang impeachment hindi naman tumagal ng ganyan? Diba? Baka nga, eto this is my personal opinion, baka lang pinagkakakitaan nila, no, mga kababayan. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. Pero eto, basahin po muna natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Ang haba naman po dito. Sabi po dito ni, si Emil, sabi po ni Emil, ang unmodified opinion at tinatawag din ang unqualified opinion o sa simpleng salita, clean opinion ay ang pinakamagandang audit report na maaaring matanggap ng isang kumpanya o negosyo mula sa isang independent auditor. Ibig sabihin nito, pagkatapos suriin ng auditor ang mga libro at financial statements ng negosyo, napatunayan nila na ang financial report ay malinis at maayos. So, ano po ba ang report ni BP Sara ng COA kay BP Sara, di ba? Unmodified opinion. So malinis po, di ba? Tapos gaganyanin nila, mga walang iyang yan. Di ba? Nakadikit na sa balat mo kaya bumabaha at bumabagyo ng biyaya dahil kay speaker, correct. Kaya pala very specific ka, sabi mo. Nga nang dahil kay speaker, bumabaha ng ayuda, may tupad, may AX at may malita. Yan nagkakabistuhan na tuloy dito mga karibin natin, no? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga karibin natin?
Just comment down below at teka lang kung baka mayroon pa tayong pwedeng i-share dito, no? Ito sabi ni Father, no? Ito, isa akong Katoliko mga kabayan, but I don't agree. No? Ibig sabihin, I disagree mga kabayan. Okay? Dito po sa sinasabi ni Father na ito. Ano yun si Father? Kala nga. Sana ma-open natin, no? Itong sinasabi niyo, yan, na-open din. Sabi po dito ni Father, mga kabayan, itong si Father Robert Reyes, no? So, Father Reyes, mga kabayan, hindi ko alam. Sa lahat po ng Katolikong naririnig, nakakarinig nito, nakakapanood nitong video ito, I think you will not agree sa sinasabi po ni Father. Sabi niya po dito, ang kulto is not for the moral choice. It is the choice directed by the cult leader, no? Mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, tinawag niya pang kapatid, mga kababayan. Wag lang kayo makinig sa dikta ni Manalo. Tapos naman po, di ba mga kababayan? Wala po kayong pinagkaiba ni Manalo or ikaw man or kung sino mang tao, di ba, na namumuno sa simbahan. Parehas lang po kayo. Leader, mga kababayan. Kung tinatawag mong kulto ang Iglesia ni Cristo, ako mismo, isa akong Katoliko, mga kababayan. Pero, dito po sa sinabi niyang kulto po ang Iglesia ni Cristo, anong tawag mo sa Katoliko? Di ba? Di kulto na rin tayo. Kasi may leader din tayo eh. At kayo po yun, mga pare, mga kababayan. Di ba? Huwag po kayong magmalinis, Father. Diyos por Santo, irespeto nyo naman yung ibang relihiyon. Nakakahiya ito. Kayo po ay leader ng simbahan. Diba? Tapos ganyan kayong magsalita. What the heck? Sige, magsimba pa tayo. Diba? Actually, hindi naman ako pumupunta dun eh. Diba? Sa simbahan. I pray with my own. As long as Katoliko ako, mga kababayan, alam ko. Diba? Diba? Hindi mo naman kailangan pumunta sa simbahan para magsimba eh. Para marinig ka ng Diyos, mga kababayan. Pero anyway, wag tayo sa religion kasi I'm not expert din sa mga religion na yan, no? What I'm trying to point out, nasasaktan lang ako. Kahit hindi ako INC, nasasaktan ako dito sa sinabi niya. Di ba? Yung pa kayang mga Iglesia ni Cristo hindi masaktan sa sinasabi niya. Ay nako po. Grabe. Ito, magbasa tayo ng kaunting komento dito sabi po ni Andy, ang pare nagtuturo at nagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi nagtuturo ng kasinungalingan. Dapat nagsasabi ng katotohanan, dapat mulat ang mata at may tenga na marunong makinig sa ating taong bayan. Correct, di ba? Ilang maleta ba ibinigay sa iyo? 'Yon ang hindi natin alam. Talking the modern Parisi, ano 'yun? Di ba? Ito yung idol nila. Yan yung idol nila si Father Flavio Villanueva, mga kababayan. Ang pagbebenta ng droga ay hindi talaga usaping pang-droga. Pang-drug addict, usaping pantawid ng kahirapan para sa edukasyon ng anak. Ay nako. Mapapahinako ka na lang eh. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan, mga karibin natin? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Na makita ka namin dyan sa saganang mamamayan, Senator Rodante Marcoleta. Pakishare itong video na to. Pakishare. Comment nyo sa baba. Anak na to para maparandam natin kay Boying Remulla na hindi tayo natutuwa sa mga kabalbalan niya. Ilagay sa baba, impeach Boying Remulla. Yun, impeach Boying Remulla. Boying Remulla. Biglang nag-ipal si Sa bagay, 10 years ago. Oo. Ako lang yung personal kong follower sa social media. Baka naman ang pinagumpisan mo yung nandun pa tayo sa EDSA. Maligaya Building. Maligaya Building 2. Hindi naman po. Tatlo lang tayo Tsaka hindi pa kasali si Nelson nun. Dalawa lang tayo nun. Tsaka radyo lang yun. Hindi tayo makikita. Hindi, pero ito naman ang basihan ko lang sen mula nung January this year. Yung Maligaya Building 2 Teka lang mga kababayan. Ito kapapasok lang Ay grabe Si Claire Castro, mga kababayan Claire Castro isinumbong ang mga Pinoy sa mga Canadian police matapos siyang sundan at sigawan ng grupo na makapalang mukha. Cry baby, shame on you, Auntie Claire. Ayan mga kababayan, Uy, ano yan Auntie Claire Bakit ka nagsusumbong Aray ko po
Pungkopong pa yun dyan eh. Bigla ko nga. nga po naalala, no? Di ba yung ano pa tayo nun eh. Ang tawag doon eh. Sabi ko ayoko nang merong... May headset. Headset, Headset opo. kasi radyo eh. Aha. Oh, nabibingi ako lalo pag may headset eh. Tapos oo nga nung napunta tayo sa sandali doon sa New Era. New Era University, yes po. Alam mo naman yun, ano? Hanggang sa eventually, Dito. nakapag-transfer tayo dito sa studio na permanente na Yes po. Oo nga, bigla ko nang naalala yung mga ganung pagkakataon, no? Oo. Mula sa mahirap na kalagayan, ngayon nasa... Napakaganda mo pang lalaki nun. Batang-bata. At lalo tayong pinalakas nung sinama sa atin si Nelson. Yes, Ah, yes, diba? Oo. Talagang, ano na? Ano tag doon? Naging susun-susun na po ang pagkatagumpay ng palatuntunan ito. Yun. Talagang ano naman yan eh, nasa kombinasyon yan eh. Tama naman. Di ba? Kung minsan pagka maganda yung kombinasyon, parang basketball ba yan? Opo. Kung minsan yung magaling na coach ng ng basketball team. Alam niyang pagsasama-samahin yung para i-counter yung kabila eh. Yes po. May substitution. May ano yun eh, skill yun eh. Yes, opo. Strategy, etc. Opo, alam niyo niya yun. Kaya yung nag-isip na pagsama-samahin tayong tatlo, Napakahusay. napakahusay din nung coach natin dyan, ano? Opo. Yan. At saka dati, ano ba ibig sabihin ng... Tsaka dati wala pa tayong kape. Ngayon nakita ko naman sari-saring kape. At saka, wala pa Ako, tayong saito nun. Sen. Latte ito eh. Opo. Si ano naman palaging gusto Amerikano to, niya. Amerikano. Oo. Dati yung tubig lang yung natin eh. Naalala ko kahit wala Teka, baka tubig. makalimutan ko. Opo. Kasi pag naisip ko, kailangan sabihin ko na kung minsan nalilimutan natin. Nakapag-sisi yung ganun eh. Ayaw. Yung kaibigan natin na nasa San Francisco, si Don Orozco. Ay, opo. Alam mo bang 32nd wedding anniversary nila ngayon? Ayaw nga po. Kailangan mabati natin. Si Ate Di ba Tay, Ate Tel, opo. di ba ka 30? Opo, 30. Nung isang So yan mga kabayan, relax lang muna ngayon si Senator Rodante Marcoleta mga kabayan. Pero hindi natin parang hindi kita sa kanya na talagang marami siyang pinagdadaanan ngayon mga kabayan. No? Pero syempre, suportahan po natin si Senator Rodante Marcoleta. Ano pa po ang kanyang desisyon mga kabayan? Let's support Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.